Susukad ko lang nga namimiss ko mag-alog. Da nawaraan tubig kinabukasan. Mag-aalog. Hello mga kanani, for today's video, mag-aalog kita. Kasi inaayos yung CR sa baba, pinatay yung tubig dito sa taas. Kaya ang nangyari, kami ang walang tubig sa taas. So, ang ginawa ng nani nyo, nag-igib na lang para may magamit. Mga 2 timba lang naman yung naigib ko mga kanani. Naghugas ako ng mga pinagkainan ng mga bata, tsaka pinagkapihan namin. Kasi yung time na to, hindi pa pala alam ng nanay ko na wala daw tubig. Hindi daw kami nagsabi na walang tubig. After 30 minutes siguro nagkaroon na ng tubig, pero tapos na ako maghugas. Time na to, na-enjoy ko lang siya. Yung tinitipid mo yung tubig sa loob ng timba, parang may binabayaran kang buwan-buwan, kaya kailangan mo magtipid ng tubig. Ang ginawa ko sa isang timba, pinagkasya ko maghugas at saka maghugas ng kamote. Hindi naman kadamihan yung hugasan ko dyan kasi umaga pa lang yan dyan. Enjoy ko lang yung paghugas at saka yung pag-iigib. Feeling ko na nandun lang ako sa probinsya. Pinaramdam ko muna dyan yung pag-iigib ko ng tubig, kunwaring nasa probinsya ako kasi namimiss ko na yung ganung gawain. So lang habang nag-iigib ako, may batang sulpot ng sulpot at sunod ng sunod, iyak pa ng iyak. Ay anak ng tupa talaga, oo ah. Namiss ko kasi biglang mag-igib ng tubig. Yung parang doon kayo sa probinsya tapos nag-iigib lang ng tubig, gising sa umaga, igib agad ng tubig, trabaho agad, magbunot ng sahig. Yung mga ganong eksena ba? Narinig ko yung bata, ayan, maingay na naman tong alaga ko ah. Pero wala tayo sa probinsya, gripo ang gagamitin natin sa paghuhugas dito. Mga time na to, ay ko pala umakyat, inayos niya yung tubig doon sa taas. Tanong siya kung okay na ang tubig. Ang sagot ko, hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbubukas ng gripo. Ginawa ng tatay ko, siya mismo ang nagbukas ng mga gripo doon sa may CR nila, binuksan niya pati shower kung lahat gumagana. So okay naman, lahat naman gumagana. Tapos dyan sa may lababo sa pinaghuhugasan ko, tiningnan ko din siya kung gumagana, pati yung heater tsaka yung malamig na tubig. Inano ko rin siya, tirinay ko din siya. Nagtanong siya, bakit daw may timba at may tubig? Kumuha ako ng tubig doon sa CR kasi wala namang ibang tubig dito, yung hugasan tambak, tapos yung isa nag-CR pa, hindi pa yung CR nalinisan. Tumangulang siya, pero okay na yung gripo at saka yung tubig gumagana na. So habang naghuhugas ako, inaantay ko muna si ate. Gusto kong lutuin yung kamote, sabi ko lalahatin ko ba sana yung kamote o hindi? Ang ginawa ko, linahat ko siya, tapos hinugasan ko lahat. Miss kasi yung kamote, tapos linaga lang. Oh, sarap oy. Habang hinugasan ko siya, naisip ko, ano ba yung ikapares ng kamote dito? Wala namang iba, wala namang guyod, wala mang guyod. Uy, sarap ng guyod. Yung yung mga hipon, yung mga ganun, yung pangsawsaw mo ba, lawlaw, yung mga ganun. Pag hinihintay ko si ate, ang ginawa ko na, sinilalang ko na lang lahat. Hindi ko na sabi kasi ni ate, lahatin ko na daw. Linahat ko na siya, kaya linagyan ko na ng tubig at isinalang ko na. Ako mga kanani, bakit ganyan? Naparami ba yung tubig ko? Kasi nasanay ako yung kamote sa Pilipinas na kahit maramihan mo ng tubig, pag maganda yung ng kamote, hindi siya magkakaganyan. Yan sa kanya, tingnan nyo para siyang naghihiwa-hiwalay. Sabi sa akin ni ate, parang naramihan mo ata ng tubig. Kasi alam na konti lang palang ilalagay dito. Kasi mas nasanay ako sa Pilipinas na kahit lagyan mo siya ng maraming tubig, okay lang. Kasi mas maganda yung ng kamote. Isa kanya hindi. Parang naramihan ko ng tubig, Tapos parang, pero nung kinakain ko naman siya, masarap naman siya, matamis. Yun nga lang, parang siya, yung yung parang nakabuka. Ganun. Parang naramihan talaga siya ng tubig.